Hey, hey! Good morning! Sandali naman po ha. Ayusin naman po natin ito pong ating sound system. Ano po? Ayos! Ano po? And so, from the top, good morning! At ito na po yung ating pangatlong yugto na po ito, na po sa ating pong paksa na tayo mismo mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang magpapanagot sa mga salot na kurakot. At yan po ay ating patriotikong tungkulin. But hindi po ba? First things first. First things first. Hashtag Juror Revolution. Hey, good morning mga ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwersa, Luzon, Visayas at Mindanao. Mr. Juror po, inyong lingkod. PhD Public Administration Honoris Causa. Founder po ng Philippine Trial the Jury Movement / Partido KKK 2.0 na layunin po ay ipagpatuloy ang himagsikan, this time sa halalan. Sa halalan po natin, ipagpatuloy ang himagsikan sa pagkakataon po na ito. Ano po? Ano ba natin pagpapatuloy ang himagsikan? Sapagkat po hindi pa na isakatuparan o hindi pa naging realidad ang buwis buhay na pinaglaban po ng ating mga ninuno. Nigat Andres Bonifacio Sampo na ating mga ninunong katipunero. Ano po? Ang maitatag, ang malayang bayan, complete with sangguniang bayan, powered by hukuman, trial by jury of we, the sovereign people, justice system. So, doon po tayo naputol. Ngayon po ay araw ng, hindi kahapon pala ito, Uniting the Youth Against Corruption. No po? At ngayon naman po ay araw ng Human Rights. Yan. 10 December, Human Rights Day. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po human rights, may 4 freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. Nilagdaan po yan. Original po na signatory po ating bansa. At ang kinatawan po natin noon ay si General Carlos P. Romulo. Doon po sa United Nations Declarations of Human Rights. Ano po? So, doon po sa freedom from want, siyempre, kabisado na natin po, freedom of speech, ano po? May karapatan tayong magsalita, pero hindi man tayo pinakikinggan. Bagay, wala naman silang obligasyon na pakinggan tayo eh. Ano, pero yung ating po mga sentido komon, na mga hindi iniling na mungkahi, dapat pinakikinggan. Lalo na, yun pong ating sagradong boto. Binababoy yung sagradong boto natin. Well, anyway, freedom from want, dapat po meron tayong sapat na kinikitang sweldo. Tungkulin po yan ng ating mga iniluluklok sa gobyerno. Yung umihiling po ng ating mga sagradong boto. Tungkulin po nila na siguraduhin na ang politika nila ay para makinabang ang halos lahat po sa mga mamayan tayo. Kung hindi man lahat tayo makikinabang sa kanilang politika o diskarte kung paano patatakbin ng gobyerno sa minus gasto sa pamamaraan, ngunit epektibo at kapakipakinabang pala sa halos lahat ng mga mamayan kung hindi man lahat ng mga mamayan ay makikinabang. So, freedom from fear. Hindi ka matatakot na baka ikaw ay wala nang katok-katok, papasukin ka na lang sa loob ng bahay mo at nagagawa yun ng Operation Tukhang, hindi naman sila napapanagot. Walang accountability. Ano po? Ano po ba? So, paano po magkakaroon ng accountability, transparency at accountability? Iyan po ang magandang pag-uusapan. Ano po? At para po yan ay ating mapag-uusapan
ibabalanda po natin ito pong buhis buhay na ipinaglaban ng ating mga ninunong Katipuneros sa pamumuna ni Gat Andres Bonifacio. Ito po. No? Unfortunately, ito po ay hindi itinuturo sa mga paaralan. Sapagkat hinarang nga po sa bawat pagkakataon, sa bawat, di ba? Sa bawat yugto. Nahaharang po ito ng mga traidor at kawatan. Nakuno ay mga politisyan. Una, hinarang po ng Campo Aguinaldo. Ayaw po nila ang demokratikong proseso na pinaglalaban ni Gat Andres Bonifacio. Na kapag may nabawi na mga kinamkam na lupain mula sa mga praeli at kung ano-ano pa mga kayamanan, ibabahagi sa mga mamayan. Ayaw po nilang ganon. Ang gusto nila, sila lang makikinabang. And so, may resibo? Opo, meron. Tingnan po ninyo, sa Bill of Rights ng 1898 Constitution, wala pong proviso na may karapatan ang mga mamayan sa hukumang trial by jury of we the people. Wala po. Pasok ang 1935. 1935 Constitution kung saan inutulisan na ng Amerikano ang kampo ng MLQ, Manuel Luis Quezon, ang mga politiko natin ng mga panahon yun na maglimbag ng Commonwealth Constitution. Alinsunod sa anyo, kulay at hugis ng demokrasya. Ganon din ang ginawa nila. Hindi rin po isinama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury, which is the epitome of democracy. Kambal tuko ng demokrasya. Pundasyon, esensya at puso ng demokrasya ang karapatan ng soberanong mga mamayan sa trial by jury. Soberano nga diba? Nakasaad sa Artikulo 2, Section 1 ng Saligang Batas. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Democracy. What is democracy? Democracy, ayon kay A.B. Lincoln, sa pinakamaikling pakakaulugan, democracy is a government of the people, by the people, for the people. In Tagalog, ang demokrasya ay gobyerno ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. Ngayon, hindi po na isinama yan. Sa Bill of Rights ng 1935 Constitution, dahil ang gusto po ni Manuel Luis Quezon, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than a Philippines run like heaven by the Americans. Americans could run our country like heaven, ganun din ng mismong United States of America, ang kanilang bansa like heaven, dahil po nakaukit sa original na teksto ng 1787 United States Federal Constitution, Republican Constitution, ang karapatan ng mga kano sa trial by jury. At pinaluap pa ng tatlong mga addendum or amendments, 5th, 6th, and 7th, para lalo pong tumibay ang karapatan ng mga kano sa hukuman trial by jury. Pronounce ang pagiging we the people nila o the sovereign people sila ng Amerika. Tayo, sovereign people po tayo, minus the right to trial by jury. Hindi po tayo mga sovereign. Tayo po ay mga alipin. Inaalipin po tayo ng mga tagapaglingkod lamang po natin sa gobyerno. Sila po ang naghahari-harian. Malinaw po tayo dyan. Po. At siyempre pa,
Nagpalit ng saligang batas. 1973 Constitution, Marcos Constitution, Dictatorial Constitution. Well, siyempre, diktadorya. Hindi rin po kasama sa Bill of Rights, siyempre, ang karapatan sa trial by jury. Pumasok ang EDSA People Power. Ipinangalandakan na itong mga papakilala, mga carpetbaggers. Na sila di umano ang sani at dahilan kung bakit nagtagumpay ang EDSA People Power. Mga naglidir-lidiran. Ipinalandakan ng mga ungas na framers ng 1987 Constitution na ito ay Social Justice Constitution, na ito ay Freedom Constitution, na ito ay Demokratikong Constitution. Kaya anya, tingnan nyo naman, binigyan natin ng karapatan, binigyan natin ng autonomous region ng Muslim Mindanao, autonomous Cordillera, autonomous region meron din. Ano nangyari? Nasolve ang corruption? Di po eh. Dumami ka mo, kurakot. Nasolve ang patayan? Di po. Dumami patayan. Nilagay pa nila yung pong autonomy, local autonomy. So yung pinanganak ang 1992 Local Government Code. May autonomiya na mga local government official. Ano nangyari? Nasolve ang corruption? Di po eh. Dumami pa kamo, kurakot. Lahat ng mayor pwede na mag-ari-arian. Hawak niya ang pulis, hawak niya ang militar, hawak niya ang susi sa kadihero. Meron pa siyang mga private army. Uutusan niya yung private army, likidahin mo si ganito, sa ganitong araw, ganitong petsa, ganitong oras, ganitong lugar. Uutusan niya ang pulis, oy pulis, lumayo-layo kayo dyan, tumabi-tabi kayo. Doon kayo sa kangkungan, doon kayo sa pansitan, wag dyan. Dahil may operasyon ako dyan. Bisa pulis pa mismo ginagawa nila, ng tirador. Ano ba yung ginagawa ni Carmadigong? Pulis na mismo, militar. Ang inuutusan niyang pumatay ng ating mga kababayan. So asan ang pinangangalandakan ng mga ungas na premiers ng 1987 Constitution? Dinagdag pa nila yung anti-political dynasty. Buti na lamang hanggang ngayon, wala pa. Dahil, nabagit ko na nga kanina, inutil din po ito bukod sa unconstitutional. Hindi rin matutulukan ng korupsyon. Lalo lang kamo, mamamayagpag, yung pong mga kurakot. Simpleng-simple lamang po diskarte dyan ng mga dinastiya. Sila mga politiko, o kahit sa pamilya lang, magiging kingmaker. Diba? Halimbawa, kung sino ngayon yung hari ng political dynasty sa Davao City, mga Duterte, o yung mga Duterte lang, o ikaw aking manok, o dyan sa barangay na yan, dyan sa munisipalidad na yan, dyan sa siyudad na yan, ikaw ang aking tao. Representante ka lang, kinawatan lang kita. So, mag-a-upload ka ng iyong kinurakot. Pag nakakurak, sa bawat piso na makukurakot mo, iakyat mo sa akin yung 60% lang para may 40% matitira sa'yo. Ganun pa rin po. O pwede rin, na sila mismo. Hindi sila magkakapartido. Magkakaaway pa. Pero dahil sila po yung mga kilalang mga politiko sa lugar, magsabuatan na sila at magtayo ng political dynasty nila na hindi man magkamag-anak. Hindi rin magkaibigan yung iba, magkaaway pa nga eh. Tuloy pa rin ang political dynasty. Kagaya na nangyayari din sa ating bansa sa ngayon. Matagal ng panahon. Ito po mga Rainbow Coalition ni Judy Benicia. Itong kumakailan na, ito namang pumalit, super majority. Political dynasty po yan. Sa madaling salita, inutil pa rin po yan. Walang katurya-turya at wala pong mapapala tayo. Ano ang ating dapat isusulong? Ngayon, sa ngayon, hikayatin po natin ang mga nakaupong senador at kongresista. Ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights.
karapatan sa trial by jury ng mga Pilipino. Ano po? Papayag kaya sila? Papayag kaya sila na yung gininto ang pagkakataon na manggitata sila at ang bunlang angkan sa nakaw na kayamanan ay biglang maglaho na parang bula. Mga malabo, ano po? Malabong mangyari po yun, ano po? No? Bakit ka mo maglalaho na parang bula? Kasi po, mayroong dalawang juries sa jury justice system. Unang-una, yung pong grand jury. Yung grand jury po, binubuo po ito ng 16 hanggang 23 katao na mga grand jurors. At siyempre, may mga alternates din po yan na handang mag-substitute pag may pangangailangan. Ito po mga ito ay kailangan magsipag-apply. Mga 18 anyos po ito, marunong bumasa at sumulat. No? At doon sa mga nagsipag-apply, sa bawat syudad, sa bawat munisipalidad, ay meron po isang regular na grand jury. Ano po? So magsisipag-apply. Among sa nagsisipag-apply, bago sumapit po ang termino, kasi may termino po ito kaya kailangan mag-apply. 1 taon o hanggang 1 taon kalahati, minsan higit pa. Pag hindi pa tapos yung kanayan inimbestigahan, ano po? And so, yung mga nagsipag-apply, doon po irarapol yung 23 katao. Ano po, naupo bilang regular na grand jury. Yung mga regular na kaso, sila po kumikilatis kung may probable cause. 4 na araw lamang po. 4 na araw lang. Alam na nila kung may probable cause o wala. Either ang ihain po na indictment or clean bill. Walang kasalanan, ligtas sa pananagutan. Ano po? Pag nagsasagawa po sila ng investigasyon pasikreto para pagka nagkataon, hindi masisira yung pagkataon na kanilang target ng investigasyon. Pagka naman positibo ang naging resulta ng kanilang investigasyon, hindi makakatakbo kaagad ang target ng kanilang investigasyon kasi hindi nila alam na sila pala iniimbestigahan. Malabo din po silang resbakan ng kanilang iniimbestigahan, maging pribado man or mga empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, sapagkat hindi nga sila kilala Sila mismo hindi magkakilala. Maliban na lang kung dati na sila magkakilala. Ang kanila pong pagkakilanlan, yung security identification number lamang po nila. Ano po? So, hindi po sila mariresbakan. Ano po? At pagkatapos ng kanilang indictment, ayos na buto-buto, papasa na sa trial jury. Ano po? Sino naman ang maaaring mag-report doon po sa grand jury ng mga katiwalian? Tayo po. Lahat po ng sambayan ng Pilipino. Milyon-milyon po tayo. Ang 18 anyos pataas po mga Pilipino ngayon. O hindi ako nagkakamali, more or less, 70 million. Ganun po tayo kadami. Tayo po ang lifestyle checker ng mga nasa pamahalaan. Tayo din po ang fact checker. Ano po? At tayo din ang whistleblower. No? At pag nagsumbong po tayo, kahit marites lang, tatanggapin po yan sa grand jury. Ano po? Kahit marites, ano po? At hindi po tayo kailangan mapakilala doon. Sulat na naman po natin. Lagyan natin lang, hindi natin kailangan mapakilala ng pagkakatauhan po natin. Lagyan na ng pseudonym, nung digir. Ano po? Pero tabi po tayo ng kopya para kung merong reward money, makukuha po natin. Ano po? No? Kasi yung iba dyan, depende sa isa sa batas, no, yung Freedom of Information o kaya yung Whistleblower / Reward System Act. Ano po? Kung 20%, 30%, 40% o 50% na mapupunta sa whistleblower, depende po sa isa sa batas ng Senado at Kongreso po. Ano po? And so, hindi po mariresbakan. Kahit boss mo, ituturo mo, isusumbo mo sa grand jury. Boss mo, halimbawa sa DPWH, sa DSWD, ano po, sa Department of Education, sa BIR, sa Customs, no, at sa LTO, kahit sa ahensya po, natalamak ang mga nakawan sa mga non-governmental organization like sa GSIS, sa SSS, yung mga ganun, no po. Sa Malampaya National Power Corporation,
sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Oh, lahat ng mga empleyado po doon, potential whistleblower. Lifestyle checker. Kaya yun pa lang po, number 1 na deterrent para sa mga kurakot. Opo. Oh, hindi niya. Miski yung akala niya, kasabot niyan talaga, yung pala, palihim, ni-report na siya. Pag ni-report naman yun, hindi naman nakarakaraka, itong mga grand jurors, ay mag-i-issue na kagad ng indictment. Hindi po. Ipapasa nila doon sa prosecution service. Ito nga, imbestigahan nyo nga ito. Kapag ka, opisyal, lalo na mataas na opisyal ng gobyerno sa kanilang bayan, o kaya sa pamahalaan, national government, siyempre, national law po yung involved po doon. Sila po ay pwede talaga. Yung po Department of Justice ay mag-appoint ng special prosecutor. Ang special prosecutor po, equip po yun ng supreme na power. At po pwede niya pong, halimbawa, ang pinainibistigan niya, ito pong mga flood control. Isususpend niya yung record ng GAA, isususpend niya yung record ng DPWH, isususpend niya yung record doon po sa DBM. Kanino ba napunta itong allocable funds na ito? Kanino nirelease ang pondo? Sino ang kontraktor nito? Saan ang lokasyon ng ginagawa yung proyekto? Kailan inumpisahan? Kailan ang completion date? Magkano pondo po nito? Yun po yun eh. And so, ang alamin na lang ng prosecutor, sino ba ang mananagot dito? Well, pagka project po, flood control o kalsada, the buck stops at the district engineer's office. Kasi doon din na-download sa ng pondo eh. Sila din ang nagpapa-raffle nagsasagawa ng bidding. Now, kapag ka po naman inutusan yung district engineer, ng isang politiko na akin yung pondong yan, so ako mag-appoint ng contractor, ito po yung hatian. Right? Kailangan utakin yung district engineer para huwag siya malagay sa balag ng alanganin. Otherwise, siya kasi mananagot lang eh. Kung wala siya ebidensya na magtuturo na yung palang congressman o yung mayor o yung senador o yung di ba? Ang merong pakana nag-utos sa kanya. Ganon din ang sitwasyon ng kontraktor. So, kailangan meron sa ebidensya. Kapag ka nagkabukuhan, pwede po sila pumasok bilang mga star witness, government witness. Ituturo yung congressman, ituturo nila yung senador. Ganon din sitwasyon ng congressman, senador. Kung halimbawa, inutusan lang sila ng executive secretary o kaya yung pong presidente, sapagkat for all intents and purposes, ang pwede pong maging qualified na maging mastermind, unang-una yung presidente. Pangalawa, yung pong executive secretary. Miski yung DBM secretary, wala naman siya kakayahan na ilabas yung pondo kung wala approval galing sa presidente. Ang presidente naman, posibleng bigyan niya ng blanket authority ito pong executive secretary para siya na lang ang magdidesisyon kung ilalabas ang pondo sa mga proyekto. Hindi pa ba? So yan po ang trabaho ng at ang magdidesisyon kung sasampan ng indictment, hindi po yung prosecutor. Ilalapag niya sa mga grand jurors yung kanya pong resulta ng investigasyon. At sa botol 12, kaya sinabi ko kanina, indictment ang o kaya clean bill ang marilabas ng grand jury. Pag nailabas na po yan, punta na po sa husgado. Sa korte naman irarapol. Irarapol kung kaninong sala mapupunta. Pagka napunta na sa sala ng judge, patatawag niya for arraignment yung pong indicted. Tatanungin, kabay, guilty o innocent? Pag sinabi niya, innocent po, bibigyan ng 7 buwan yung indicted. Para paganda ng kaso. Plus, siyempre, sa loob ng 7 buwan na yun, pwede siya mag-aay ng mga manifestation o mga petisyon
sa korte. Diba? Kung ano ang gusto niya. Kasama na doon yung plea bargain agreement. Boss, baka pa pwedeng imbis na ito ikaso nyo, ito maliit na lang na kaso, aaminin ko, makukulong ako ng kung ilang taon, magmumulta ako ng kung ilang milyon, ano po. Pero wag lang itong malaking kaso na makukulong ako ng 40 anyos. Yun po yung plea bargain agreement. Pag nagkasundo sila ng prosecutor at yung defense lawyer, pa-aproban na sa judge. Pag nakita ng judge na, reasonable naman. At least may remorse at mapapanagot pa rin mo yung kawatan at mababawi yung ninakaw na kwarta. Di ba ba kayo ganda? Pagkatapos ng 7 buwan, bago matapos yung 7 buwan, magpaparapol. Irarapol lahat ng 18 anyo sa lugar. Sa area of responsibility. AOR. Para pumili ng possible prospective juror. Halimbawa, sa isang kaso, 12 ang kukunin. Magrarapol sila na palagay mo 100. Doon sa 100, yun po idadaan naman sa buwadir, final selection process, na ang kikilatis yung judge, yung prosecutor, at yung defense lawyer. Titingnan nila kung sino-sino sa mga ito ang posible na walang bias sa magkabilang panig. At yun po ang aproban nila 12. Pagkatapos na na-impanel na yung 12, kung may oras pa sa araw na yun, antimano, umpisa na yung paglilitis. At pagdating na alas 4, adjourn. Kinabukasan, alas 9, umpisa uli. Hanggang alas 4, minsan higit pa, adjourn. Hanggang sa matapos yung paglilitis. Average, 4 days. 4 na araw lang tapos yung paglilitis, on average. Palagay mo na tumagal pa ng 2-3 buwan. Di hamak na mas mabilis pa rin kaysa nangyayari ngayon. 4 na dekada na may mga kaso pa ng korupsyon doon sa Sandigang Bayad. Pinatutulog, binabayaran ng parking fee. Iyan po ang beauty na hukuman trial by jury. At yan po ay natumbok na ni Gat Andres Bonifacio 133 anyos ago. Bakit hindi alam yan ng mga kasalukuyang senador at mga congressman? Ng mga congressman. Alam nila po yan. Alam nila yan. Ayaw lang nila talaga na maglaho ng parang bulaan ka ng ginitong pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan. And so, ano magagawa naman natin? Tayong pwersa 99.9% sa pera kung saan naroon ang sandamakmak na sa mga sagradong boto. Abay, magtatayo tayo ng sarili natin partido, KKK 2.0 demokratiko. Hindi po ba? Lahat tayo pwede tumakbo. Lahat ng nasa tamang gulang, marunong bumasa at sumulat. Hindi po yung pamunuan ng ating partido magdidesisyon kung sino tatakbo, kung hindi po mismong individual. At kapag sumobra sa saktong bilang ng mga kinakailangan ng bilang mayor, isa, vice mayor, isa, bla bla bla, ang magbubutuan para piliin ang pinaka mamanukin, yung membro ninyo. Kung lokal, membro dun sa lokal nyo. Halimbawa, sa municipalidad, municipal mayor, city mayor, yung pong kabuang membership sa municipalidad o sa syudad ang magdidesisyon sa isang primary election kung sino po mamanukin. Ano po? At siyempre, lahat po tayo may karapatan din mag-endorso. Halimbawa ako, ni-endorso ko sa ngayon pa lang. Lenny 2028. Baliktad, sandali mo na ha. Yan pala yung gusto na aking kaibigan. Lenny Manny. Sa akin naman, Manny 2028 Lenny. Manny Lenny. Bakit ka mo? Bukod kay Gat Andres Bonifacio, eto si Manny Pacquiao pa lamang po ang politiko na nung tumakbong Pangulo noong 2022, pinangalandakan niya na ang kanyang numero 1 plataforma. Ang sabi niya, pabor ako sa pagpahiram ng death penalty. Pero huwag muna ngayon. Unahin muna natin, ayusin natin judicial system. Gamitin po muna natin ang trial by jury para hindi po yung mga inosente tulad ni Laila de Lima ang makukulong. Di ba? Tulad ni Jun Lusada makukulong. Tulad ni Major General Renato Miranda, Brigadier General Danilo Lim, Colonel Ariel Kirbin,
ang makukulong. No? Trillanes ang makukulong. Diba? Dapat, yung talaga may kasalanan, yung mga salot na kurakot ang makukulong. No? So, ipairal muna natin ang jury justice system sa bansa. So, mangayon naman, si BP Remy, sabi niya, oo nga, dapat talaga ayusin natin yung ating judicial system. Bagaman din niya sinabi na ang kailangan hukuman trial by jury. No? Kaya silang dalawa po ang aking sinusulong sa 2028. Kung kayo gusto niyo isulong naman yung tandem nila, limbawa ni Mr. Justice Antonio Carpio at Mr. Chief Justice Renato Puno, para kayo. Ano po, karapatan niyo po yun. At the end of the day, gabi na po yun. No? Bago filing ng certificate of candidacy, mag-primary election po tayo. Kung sino po ang nunombrahan, mamanukin ng karamihan, ng mayorya, ng mga kasapi, yan po ang ating opisyal na magiging kandidato. Sa lahat po ng posisyon. Ngayon, sa may mga agam-agam, yung ating po mga kandidato na galing sa ating hanay, kailangan handang lumagda ng COVID-19. Sagradong kasunduan sa mga mamamayan. Kung saan nakaukit po doon, na within 3 months, reasonable months, na maluklok sa pwesto, Senado, sa Kongreso, sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Panlungsod, Panlalawigan, ihahain po niya yung jury justice system. Pag hindi po niya ginawa yon, kailangan niya magbitiw sa pwesto. Maging yun man, hindi niya ginawa, o pwedeng gamitin yung kanyang pinirmang kasunduan para maghain ng petisyon, mandamos sa Korte Suprema para siya ay paalisin sa pwesto. So malinaw po tayo dyan, no? Para wala tayong agam-agam. No? Sapagkat ang atin po dito ay kwentas klara, sinusulong po natin. At sa partido po natin, walang pera-pera. No? Igawin na positibo. Sa ating pong partido, plataforma. Hindi ubreng pera-pera. Hindi ko ini-endorso si Manny Pacquiao sapagkat siya ay bilyonaryo. Hindi po. Kundi sapagkat yung pong kanyang advokasya sa pagpairal ng jury justice system sa bansa. Ang aking numero 1 konsiderasyon. At bukod po riyan, meron pa tayong 14 other agendas. Ano po? Ilan doon? Pagpupondo sa kooperatiba, pagbabawi sa mga kinamkam na lupain, ano po, pagsasaayos ng housing o pabahay, ano po, sa sandaling tayo na po ang mga hukom, hindi naman nanakaw yung pondo, ba talagang maayos na po natin yung mga proyekto. Wala na rin sa mga substandard, wala na mga ghost project sapagkat mabilis pa sa alas 4 natin maipapakulong. Tayo mismo ng mga bilang mga jurors, no, ang agarang magpakulong, magpahimas sa rehas sa mga salot na kurakot at kawatan sa buong pamahalaan. And so malinaw po, di po ba? Kaya, huwag po tayo patumpik-tumpik pa. Huwag na po tayong patumpik-tumpik pa. Tara na sa Partido KKK 2.0. Sa sagradong boto lamang po. Ang sagradong boto lamang. Again, pahirit po ng suporta. Like, share, subscribe. Sabay pindot ng notification bell dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Apa? Kaya, dapat lang juror ka. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang inyong abang lingkod. May God bless us all. May God bless Philippines.